Drama lang ba? Fake news? Akala ko ba humahagulgol si Chris Aquino sa braso ni Bimby dahil sa matinding physical pain? Bakit 2 days after, working mode agad ang mag-inang Bimby Yap at Chris Aquino? Ano nga bang totoo? Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Mga ka-stars, sa video na ito ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungang iniwan ng ating mga netizens kaugnay ng ating nakaraang video tungkol sa roller coaster na emosyon na pinagdaanan ni Chris Aquino at Bimby noong unang araw ng Agosto, kasabay ng pagdalo nila sa anibersaryo ng Eat Bulaga. Basahin natin ang isa sa mga komento. Sabi ng isang netizen, "Bakit pa sumama si Chris kung alam naman niyang may sakit siya?" May isa naman na nagsabi, "Nabasa mo lang yung post ni Chris, bakit umuwi agad?" At ito naman ang isa sa mga komento. "Hindi ko malaman kung alin ang totoo. Kasi noong Agosto 3, nakita pa silang nakipag-meeting sa ABS-CBN. Ano ba talaga ang nangyari? Galing ba siya sa ospital at dumiretso sa meeting? Ano ba talaga ang totoo?" Mga ka-stars, iyan ang ilan lamang sa mga tanong na susubukan nating bigyang linaw sa video na ito. Isa-isa nating balikan ang mga pangyayari upang mas maunawaan natin ang sitwasyon at kung bakit maraming nalito sa magkakasunod na pangyayari na sa buhay ng mag-inang Chris Aquino at Bimby Yap. Ngayon naman, sagutin natin ang isa sa pinakamalaking tanong ng ating mga netizens. Paano nga ba nangyari na noong unang araw ng Agosto ay ibinahagi ni Chris Aquino ang matinding sakit na kanyang naranasan? Ngunit makalipas lamang ang 2 araw ay nakita naman siyang nakikipag-meeting sa ABS-CBN? Mga ka-stars, mahalagang maunawaan natin ang uri ng karamdaman ni Chris Aquino. Sa mga nakalipas na taon, ibinahagi niya na siya ay may maraming autoimmune diseases, kabilang ang lupus, rheumatoid arthritis, mixed connective tissue disease, autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, fibromyalgia, polymyositis, systemic sclerosis o scleroderma, at EGPA, o eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Ang mga karamdamang ito ay kabilang sa mga autoimmune disease, kung saan ang sariling immune system ng katawan ang siyang umaatake sa malulusog na bahagi ng katawan. Isa sa mga katangian ng ganitong uri ng karamdaman ay hindi palaging pare-pareho ang kondisyon ng pasyente. May mga araw na bigla itong sumusumpong at nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga, at matinding panghihina. Ngunit mayroon ding mga pagkakataong humuhupa ang mga sintomas at bahagyang gumagaan ang pakiramdam. Hindi ito nangangahulugang tuluyan ng gumaling ang isang pasyente. Bahagi ito ng likas na takbo ng maraming autoimmune disease kung saan mahirap hulaan kung kailan lalala o kailan bahagyang hihina ang mga sintomas. Kaya kung mapapansin natin, hindi naman talaga magkasalungat ang dalawang pangyayari. Maaaring noong unang araw ng Agosto ay dumaranas si Chris ng matinding flare o pagsumpong ng kanyang karamdaman. Pagkalipas ng 2 araw, maaaring bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam kaya nagawa niyang dumalo sa isang meeting. Ngunit hindi ito nangangahulugang tuluyan na siyang magaling o wala na siyang pinagdaraanan. At kung may isang bagay na matagal nang kilala ng publiko tungkol kay Chris Aquino, iyon ay ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Mula pa sa murang edad ay bahagi na siya ng mundo ng showbiz. Lumaki siyang nagtatrabaho at nasanay na harapin ang mga responsibilidad sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Kaya marahil, sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam, sinisikap pa rin niyang bumangon, magpatuloy, at gawin ang mga bagay na mahalaga para sa kanya. Marahil iyon ang nakita natin sa naging meeting nila sa ABS-CBN, isang larawan ng isang taong patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Mga ka-stars, kung iisipin natin, marahil ay unti-unti nang nasanay si Bimby sa ganitong sitwasyon. Hindi dahil hindi na siya nasasaktan, kundi dahil paulit-ulit na niyang nakikita ang kanyang ina na dumaraan sa matinding pagsubok. Kung mapapansin ninyo si Bimby sa mga pagkakataong kasama niya si Chris, madalas ay kalmado lamang ang kanyang mukha. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang nararamdaman. Marahil, ang sakit na iyon ay hindi na lang nakikita sa kanyang mga ekspresyon. Nasa puso na niya iyon. Sapagkat gaano man katatag ang isang anak,
Masakit pa ring makita ang sariling ina na halos araw-araw ay nasasaktan subalit patuloy itong lumalaban alang-alang sa mga anak. At isipin ninyo, bata pa si Bimbi para maranasan ang ganitong uri ng pagsubok. Hindi ito ang karaniwang pinagdaraanan ng isang 19 na taong gulang. Si Bimbi ang naging sandalan ng ina at ng kanyang kuya Josh sa bawat laban para sa buhay at kalusugan. May isang bagay lamang marahil ang nakatulong sa kanilang sitwasyon. Hindi na nila kailangang isipin pa kung saan kukuha ng pambili ng gamot, pambayad sa ospital o panggastos sa gamutan. At malaking ginhawa na rin iyon. Sapagkat para sa napakarami nating kababayan, bukod sa mabigat na emosyonal na pinagdaraanan, kailangan pa nilang isipin kung paano matutustusan ang paggamot sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit kahit may kakayahan silang maibigay ang mga pangangailangang medikal, hindi nito inaalis ang sakit, ang pag-aalala, at ang emosyonal na bigat na dinadala ng kanilang pamilya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming tao ang naantig sa naging mensahe ni Chris. Sa kanyang IG post, humingi siya ng gabay sa kanyang namayapang ina, si dating Pangulong Cory Aquino. Hangad niya na patuloy silang gabayan at tulungan. Binanggit din niya kung paano walang sawang nananalangin sina Josh at Bimbi, patuloy na humihingi ng himala at umaasang darating ang mas magagandang araw. Isa rin ito sa mga pinakanakaantig na bahagi ng kanilang kwento. Sa bawat update ni Chris, hindi lamang mga mensahe ng pag-aalala ang makikita natin. Libo-libong netizens, mga kaibigan, kapwa artista, at mga tagahanga ang patuloy na nangangakong ipagdarasal siya. At naniniwala tayong para sa marami sa kanila, hindi lamang ito simpleng komento sa social media. Isa itong taos-pusong pangako ng patuloy na panalangin para sa kanyang paggaling. Maaaring iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit, sa kabila ng napakaraming pagsubok na kanyang pinagdaraanan, patuloy pa rin nating nakikita si Chris Aquino na lumalaban. Hindi man madaling daanan ang kanyang kondisyon, hindi rin siya nag-iisa sa laban na ito. Kasama niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang napakaraming taong patuloy na nananalangin at umaasang balang araw ay muli nating makikita ang kanyang ngiti na mas malakas, mas payapa, at mas masigla. Mga ka-stars, sana ay nabigyan natin ng linaw ang ilan sa mga katanungang ibinahagi ninyo sa ating nakaraang video. Kung bakit matapos ang isang araw na ibinahagi ni Chris Aquino, ang matinding sakit na kanyang naramdaman, ay nakita naman siyang nakikipag-meeting makalipas lamang ang 2 araw. Hindi po ito nangangahulugang nagdadrama lamang si Chris. Ang mga autoimmune disease na kanyang kinakaharap ay may mga pagkakataong sumusumpong at mayroon ding mga panahong bahagyang humuhupa ang mga sintomas. Sa mga oras na nakakaramdam siya ng kaunting ginhawa, makikita nating pilit pa rin siyang bumabangon at ginagawa ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Iyan ang katatagan at dedikasyong matagal nang nakikita ng publiko kay Chris Aquino. Patuloy po nating ipanalangin si Chris Aquino, sina Bimbi at Josh, at ang kanilang buong pamilya. Nawa ay patuloy silang bigyan ng Diyos ng lakas, pag-asa, at kapayapaan sa bawat araw na kanilang hinaharap. At sama-sama rin nating ipagdasal na dumating ang araw na matanggap ni Chris ang himalang matagal na niyang hinihintay, ang himala ng tuluyang paggaling. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, sa inyong malasakit, at sa inyong mga panalangin para kay Chris, at sa kanyang 2 anak. Hanggang sa muli, mga ka-star, pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.